Tahimik na naglalakad si Daylan sa masalimuot na gubat, hawak ang isang lampara. Meron siyang pakay, kaya siya nandoon. Kailangan niyang hanapin ang isang mahalagang bagay para sa lolo niya, ang San Telmo. Bagamat hindi iniutos ng kanyang pamilya na hanapin yon, ay patuloy pa rin niyang hinahanap dahil alam niya na iyon lang ang makapagpapagaling sa malubhang sakit ng lolo niyang mangkukulam. Nang bigla silang magkabungguan ng isang dalaga, pareho silang nagulat, nag-amuyan at nagkakilanlan na sila ay parehong may dugo ng mangkukulam. Ngunit ang kay Kristal ay yung tinatawag nilang dugong bughaw. Sa mundo ng mga mangkukulam ay sila ang pinakamataas, tinitingala, kinaiinggitan at kinatatakutan dahil sa taglay nilang lakas at kapangyarihan. Hindi inaasahan ni Daylan na makakatagpo siya ng isang dugong bughaw sa gubat na yon. Ang kanilang lahi naman ang nabibilang sa laylayan o pinakamahina. Inihanda ni Kristal ang sarili. Hinugot niya ang espada sa likuran at umakto ng pakikipaglaban. Ngunit sinabi ni Daylan na hindi siya kalaban. Ikinaila niya sa dalaga ang pakay sa gubat. Ang sabi niya ay nagpapalipas lang siya roon ng sama ng loob. Si Kristal man ay hindi sinabi ang tunay din niyang pakay at anyay gusto lang din niya na mapag-isa kaya naisipan niyang maglakad-lakad sa gubat. Ani Daylan, kahit sila ay mga mangkukulam, hindi pa rin sila ligtas sa mga kaaway, lalo na ang isang dugong bughaw na tulad ng dalaga. Tsak na marami ang magkakainteres sa kanya. Nagulat si Kristal at tinanong ang binata kung paano nito nalaman na siya ay nabibilang sa mataas na uri ng mangkukulam. Pinagmalaki naman ng binata na iyon ang katangian na meron siya, ang makaamoy ng uri ng mangkukulam na kaharap niya. Hindi niya alam kung kanino naman ang katangiang iyon na wala ang kanyang ama't ina o sino man sa kanilang kalahi. Dahil pareho naman daw silang nagpapalipas lang ng oras sa gubat, kaya't nagkwentuhan na lang sila sa loob ng ilang oras na pamamalagi roon hanggang sa nagpasya silang maghiwalay ng direksyon. Parehong nasa isip ang kanya-kanyang misyon. Hating gabi, sa gitna ng bilog na buwan at 13 ng Biyernes nang magpakita ang San Telmo. Mula sa kinatatayuan ni Kristal at mula rin sa kinatatayuan ni Daylan ay natanaw nila yon. Alam nila kung paano huhulihin ang San Telmo. Ngunit nabigla sila nang muli silang magkaharap na may iisang misyon. Alam na nila ngayon at handa silang maglaban para makuha ang San Telmo. Ani Daylan, kailangan niya ang San Telmo para gumaling ang malubhang karamdaman ng kanyang lolo. Ani Kristal, kailangan din niya yon para rin sa kanyang pamilya at karagdagang kapangyarihan ng kanilang lahi. Kapwa desidido na makuha ang San Telmo kaya tumaan muna sila sa espada ng isa't isa. Ngunit sa hindi inaasahan na pagkakamali, si Kristal ay nalagay sa bingit ng kamatayan nang muntik na siyang mahulog sa bangin. Nagdalawang isip man, sa huli ay pinili pa rin ni Daylan na tulungan ang dalaga kaysa unahin ang paghuli sa San Telmo. Dahil sa ginawa ng binata, kaya't lubos na nagpasalamat si Kristal at sinabing ipinapaubaya na niya ang San Telmo kay Daylan bilang kabayaran sa pagliligtas nito sa buhay niya. Laking tuwa naman ni Daylan sa pasya ng dalaga at tinulungan pa nga siya nito sa paghuli ng San Telmo. Hindi iyon naging madali para sa kanila, ngunit sa huli ay nagapirin nila ito at naisilid sa lalagyan. Dahil nahuli nila, ang San Telmo ay kanila nang alipin. Umuwing puno ng galak si Daylan. Hindi naman siya nag-aalala kay Kristal dahil ang pagkakaalam nga niya ay karagdagan lang iyon sa kapangyarihan ng lahi nito. Lingit sa kanya, kapag hindi nakapagdagdag ng kapangyarihan si Kristal sa lahi nila sa takdang edad niya, ay aalisan siya ng korona bilang prinsesa ng dugong bughaw ng mga makukulam at papatawan ng kamatayan. Ganoon kalupit ang lahi nila. Alam niyang walang silbi ang pagliligtas ng binatang makukulam sa kanya dahil sa kamatayan din siya mauuwi. Ngunit batid niyang sa kanilang dalawa ay masigit na karapat dapat nitong makuha ang kapangyarihan ng San Telmo dahil mabuti ang puso nito. Sigurado siyang mabuti rin ang lolo nito na siyang may kailangan sa San Telmo. Samantalang siya ay matagal na nagtamasa ng karangyaan sa lahing hindi makontento sa kapangyarihan, kaya ngayon ay buong puso niyang tatanggapin ang kanyang kapalaran. Ang pagbitay sa isang dugong bughaw ay nakarating sa kaalaman ni Daylan. Bagamat naamoy niya ang pagiging dugong bughaw na makukulam ni Kristal,
ay hindi niya nalaman na isa pala itong prinsesa ng mga mataas na makukulam at noon lang din niya nalaman ang batas ng lahi nito na sa oras na dumating sa takdang edad ang prinsesa o prinsipe, kailangan nila mag-alay ng kapangyarihan sa kanilang lahi. Kung hindi nila iyon magagawa, sila ay aalisan ng korona at bibitayin sa harap ng mga nasasakupan. Hindi makapaniwala si Daylan. Nanlumo siya. Ipinatawag siya ng lolo niya makukulam at sinabing dalhin niya sa prinsesa ang santel mong kailangan nito. Hindi naman makapagpasya si Daylan dahil batid niyang kailangan din iyon ng lolo niya. Anang matandang mangkukulam, 100 taon na siyang nabubuhay bilang mangkukulam. Marami na siyang nagawa at napatunayan. Sa palagay niya ay tapos na ang kanyang misyon sa lupa. Mas kailangan daw iyon ng prinsesa dahil bata pa ito. Hindi pa dapat mamatay. Marami pang maaring gawin, lalo na at mabuti ang kalooban nito. Dahil nagawang ipaubaya sa kanya ang San Telmo, gayong buhay pala nito ang kapalit. Dahil sa mga sinabi ng matanda, ay sumang-ayon na si Daylan. Tinanggap niya ang San Telmo at palihim na tinungo ang baluarte ng mga makapangyarihang mangkukulam. Gabi, bago ang araw ng pagbitay, ay ginamit ni Daylan ang itinuro sa kanya ng kanyang lolo na kapangyarihan sa tagabulag upang malusutan ang mahigpit na mga bantay. 5 minuto lang ang itatagal ng bisa niyon kaya't nagpadali siya sa pagkilos. Natagpuan niya si Kristal sa isang magarang kulungan. Maraming pagkain at napapalibutan ng mararangyang bagay. Lahat iyon ay pinatatamasa na kay Kristal dahil iyon na ang huling gabi niya. Hindi naman maiwasan ni Daylan na matakam sa mga nakahain kaya't kumuha siya. Nagulat si Kristal nang lumutang ang pagkain niya. Gumamit siya ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-ihip upang malaman kung sino ang nakapasok sa kanyang kulungan. Lumitaw ang ilang parte ng mukha ni Daylan. Yung parte lang na nahipa ni Kristal, ang ilong at mata nito. Nabigla ang dalaga nang malamang si Daylan yon. Humingi ng paumanhin ang binata at sinabi sa kanya ang sadya. Natakot man ay nagkaroon ng pag-asa si Kristal nang makita ang San Telmo sa loob ng mahiwagang bag ng binata. Sinabi ni Daylan na makakaligtas na ang dalaga sa tiyak na kamatayan dahil ibibigay na niya rito ang San Telmo. Pero tumanggi ang dalaga, mas kailangan daw iyon ng lolo ng binata. Ani Daylan, wala na siyang panahon na magpaliwanag dahil konti lang ang oras niya. Pinakawalan niya si Kristal at sinabing ipagbigay alam sa mga kalahi niya na hawak na niya ang kapangyarihang nais nila. Naalala ni Kristal na may kakaibang kapangyarihan ang San Telmo, kaya't pinigilan niya ang paalis na sanang si Daylan. Hiniling niya kay Daylan na sabay nilang hawakan ang San Telmo. Hindi alam ng binata kung bakit, basta't sumunod na lang siya. Paghawak nila ay bigla silang tinangay ng pwersa ng apoy palabas sa kulungan. Palabas sa baluarte ng mga makapangyarihang mangkukulam. Pagdaan nila sa mga bantay ay hindi sila nakita sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Bolang apoy lang ang natanaw nila na agad nakalayo. Tapos ay bumagsak sila sa gubat kung saan sila unang nagkita. Hinihingal at pawis na tinanong ni Daylan kung bakit iyong ginawa ni Kristal. Inamin naman ng dalaga na ayaw na talaga niyang manatili sa puder ng mga makapangyarihang mangkukulam dahil hindi siya masaya roon. Mga salbahe sila, walang puso at puro kasamaan ang umiiral. Wala silang iniisip kundi ang pagpapalakas ng kapangyarihan at pag-aagawan din nito. Gusto niya magkaroon ng buhay na siya ang masusunod, tahimik at payapa hanggat maaari. Buo na ang pasya ni Kristal kaya't sinama na lang siya ni Daylan sa maliit nilang baluarte. Pero bago isinama ng binata ang dalaga roon, ay ginulong muna niya ang buhok nito at nilagyan ng mga putik ang kasuotan nang sa gayon ay walang makakilala rito, tanging ang lolo lang niya. Sa mga panahong naglagi ang prinsesa sa puder ng mga maralitang mangkukulam, tinuruan niya sila kung paano maging mahusay na mandirigma kahit pa sila ay may kaunti lamang na kaalaman at kakayahan. Maging ang mga bata at kababaihan ay sinanay niya at siya naman ay tinuruan ni Daylan na makapamuhay ng simple gamit ng ibang teknik sa pagiging mangkukulam. Ang San Telmo na sinasabing isang omen o bad spirit ay ginamit nila upang maging bahagi ng kanilang kapangyarihan. Nilang dalawa lang dahil sila ang nakahuli rito kaya't naging alipin nila ang spirit at pinagsanib sa kanilang dalawa ang lakas nito sa tulong ng ritual ng lolo ni Daylan bago ito bawian ng buhay. Kaya sina Daylan at Kristal ay naging mahusay na mandirigma ng mga maralitang mangkukulam. Hindi na magawang bawiin ang sarili niyang lahi si Kristal dahil taglay na niya ang kapangyarihan ng San Telmo. Kaya na niya silang labanan sa tulong din ni Daylan.
Kaya ang pinagsanib na lakas nilang dalawa mula sa San Telmo ay kinilala ng lahat ng uri ng mga mangkukulam. Dahil din doon, sila ay nagkapalagayan ng loob. Hindi lang kapangyarihan ang pinagsanib nila, kundi maging ang kanilang mga puso.